Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. While Toto is eating santol or cotton food still, our vocabulary term is incredulous. Incredulous. Alam, nakalimutan ang big book dahil sa mga santol. Nakakalungkot naman, Toto. Ang incredulous, mga sombrerers, ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa mga tropa nating hindi kaagad naniniwala. No, kailangan ng maraming witnesses, maraming proofs, na maraming mga tao na magsasabi na ganito, ganyan, no? Parang OA naman ng maraming witnesses. Pero ganito, may mga taong ayaw kaagad or hindi kaagad naniniwala sa mga sabi-sabi or sa sabi or sa sinabi mo. Ang mga possible synonyms natin dito ay disbelieving, unbelieving, doubting, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Alfred listened to Toto's prevaricating explanation with insipid, incredulous smile. Incredulous. And in English grammar is called indefinite article or determiner. It is used when the preceding word is a vowel or is sounded like a vowel, just like an apple, an herb, an honor, but not in the case of letter U, just like university or uniform, because an is not the more appropriate one to be used. Instead, the indefinite article a, as in a university, a uniform, yada yada. Alfred. Do you know Alfred Nobel? Si Alfred Nobel, mga sombreros, ay isang Swedish chemist, engineer at industrialist. Siya po ang nakaimbento ng dynamite or dinamita and other explosives. Siya rin po ang founder ng Nobel Prizes. Pero alam niyo ba, mga sombreros, later in his life ay medyo pinagsisihan niya na na-invent or nagawa niya ang dinamita kasi nga, di ba, maaring gamitin siya sa pagpapaputok or pagpapasabog ng mga bagay or sa ibang lugar na pag hindi nagamit or hindi na control o hindi na parang naabuso ay makakreate ng maraming patayan ng mga inosente. Ang Nobel Prize, mga sombreros, na itinayo ni Alfred Nobel ay nagbibigay ng mga gantimpala sa iba't ibang fields, no, sa iba't ibang larangan ng mga tao. Basahin po natin about gantimpala or premyo. Sabi dito, Philippians 3:14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako, this was Apostle Paul, hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ito yung gantimpala. Grabe, ito yung greatest rewards yung ma-achieve or matatanggap ng tao. James 1:12, mapalad ang mga taong or ang taong mananatiling o nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niya mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. 1 Corinthians 9:25-27, ang bawat manlalaro ay nagsasanay o nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Diba, yung mga trophies, yung mga awards natin dito, so mabuti naman po yun pero hindi sila nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya nga may layunin at direksyon ng aking pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Maraming mga rewards or awards or recognitions dito sa mundo, mga sombreros. Pero ang pinaka dinidesire dapat natin, no, top priority natin ay ang gantimpala na makapasok tayo sa heaven, no? Kahit na sabi ko nga, kahit hindi na ako gantimpalaan or kokoronahan, ang atin lang talaga ay makapasok tayo dun sa heaven, no? Dahil yun ang ating kumbaga destination talaga bilang mananampalataya, bilang believer, bilang mga umiibig ng tunay sa Panginoon. Yes, tama naman na magkaroon tayo ng recognitions, na mga bonuses lamang po sila because yung the best talaga at pinakamataas na gantimpala na dapat nating dinidesire ay ang makapasok tayo at ma-enjoy natin ang presence ng Panginoon sa heaven. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba, mga sombreros, kung bakit hindi tayo nasasaktan kapag pinuputulan ng ating buhok? Ito ay dahil ang ating buhok po ay gawa sa keratin
Ang keratin mga sombreros ay mga patay na cells, no? Hindi natin nararamdaman kasi nga patay na, no? Parang manhid. Hindi, joke lang po. Yun po, so, ang ating buhok po ay made of keratin. Kagaya po ng ating kuko na pag pinuputulan natin ay hindi tayo nakakaramdam ng sakit. Kagaya ng sungay ng kalabaw, bagaman pag pinutol natin ang sungay ng kalabaw, hindi sila nasasaktan, pero pangit pa rin po kasi kulang na silang sungay. Hindi po ako barbero dito. Hindi po yung tunay na may-ari ng barbershop. Muli po ito po si Kasombrero Dennis, aka Kim 2.0 at nagsasabing, sabayan nyo kami! Ang buhay ay masaya na nagiging masalag na pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrero Grammar and Speech, and obviously as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasombrero Britannica Encyclopedia Wikipedia. Still eating santol or cotton fruit, Toto. Our vocabulary term is insouciance. Insouciance. Hayaan mo lang yan, Mr. Dictionary, si Toto. Mas masaya pa rin ang big book kaysa sa santol. Pero kailangan natin ng santol. Gusto natin kumain minsan ng santol. Si Toto, palakay ng santol. Ang insouciance, mga sombreros, ay noun. Ito po yung tawag sa pagiging kalmado, no? Pagiging relax at pagiging masaya. Sana lahat po tayo nakakaranas ng insouciance ngayon, mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay calmness, no, equilibrium, nonchalance, kung napanood niyo yung vlog natin about nonchalant, etc. At pag ginamit naman sentence ay, let it fly, Mr. Dictionary. McDuffie enjoys Toto's insouciance, although he is a bit unconcerned in some scenarios. Insouciance, insouciance, elegance, patience, distance, confidence, compliance, all these are in noun forms. The strategy in order for us to make them into adjective forms is that we have to change CE to letter T. Compliance, compliant. Elegance, elegant. Convenience, convenient. Confidence, confident. Patience, patient. So that's the strategy. Yada yada. McDuffie, McDuffie, McDuffie. Do you know the Tidings-McDuffie Act? Ang Tidings-McDuffie, mga sombreros, or Tidings-McDuffie Act ay isang batas or pampublikong batas na nagpapatunay ng kasunduan ng Pilipinas at Amerika na tayo po ay malaya na from American colonization after 10 years. Inaprubahan po ito noong March 24, 1934. Ang Tidings-McDuffie, mga sombreros, ay last names ng mga Amerikanong sina Senator Millard Tydings at si Senator Millard Tydings po ay from State of Maryland at si John McDuffie na isang representative from the State of Alabama. Ang presidente that time ay walang iba kundi si Manuel L. Quezon. Ang first name ng Alabama representative na si McDuffie ay John. Basahin po natin yung si John, ang pangalang John, mga sombrero, sa salitang Hebrew ay ang ibig sabihin po niyan ay God is gracious. Pero meron pang tinatawag sa Biblia na si John the Beloved na pinakamamahal ng Panginoong Hesukristo. Because yun nga, sa mga lahat ng pagkakataon ng buhay niya, lalong-lalo nung pinako siya sa krus,
ay nandun ang apostol or apostol na si John na hindi siya iniwan, no? Hindi dapat natin iwanan ng ating mga kaibigan, ng ating pag nahihirapan na sila. Pero ito po, John 13:23, sabi dito, now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. So this was John, no? John the Beloved. Nandun daw si John sa paanan or sa malapit sa tiyan ni Jesus habang noong siya ay pinapako na sa krus or nung namatay na sa krus, mga sombreros. John 21:20, then Peter turning around saw the disciple whom Jesus loved. Okay, whom Jesus loved. So that was John, who also had leaned on his breast at the supper and said, Lord, who is he the one who betrays you? So yun, si John din yun, John the Beloved. John 21:7, therefore that disciple whom Jesus loved, inulit-ulit, said to Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. The revelation of Jesus Christ, sabi dito, Revelation 1:1-2, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which I must shortly or must take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John, yan si John the Beloved, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Revelation 1:1-2, siya rin po nagsulat ng Revelation, mga sombrero. So maliban sa Book of John sa Gospel, tapos meron pa siyang mga maliliit na books na 1 John, 2 John, 3 John, tapos yung Revelation, siya rin po yung nagsulat nito. Ang pagkamatay yung pagkamatay ni Apostle John, mga sombreros, yung John the Beloved na to, ay dala lang ng katandaan. Kasi nung pinatay siya, nabubuhusan siya ng kumukulong mantika, kasi dahan-dahan na o unti-unti na pinagpapatay lahat ng mga disipulo ni Jesus Christ that time, ay siya yung nakaligtas, no? Meron siyang purpose pa kung kaya sinave or parang God spared his life para maisulat niya pa yung huling book ng Bible, which is the Book of Revelation. So kung may pangalan tayong John, ay napaka-historical at napaka full of love po ng pangalang John and full of grace, kasi God is gracious nung sa salitang Hebrew, mga sombreros. So let's read love and obey what's in the Holy Bible. Coca-Cola. Alam niyo ba ng pangalang Coca-Cola, mga sombreros, ay pangalan talaga ng dalawang halaman. Coca means or may scientific name na Erythroxylum coca, at ang cola naman po ay may scientific name na Cola cuminata or Cola nitida. Alam niyo ba ng coca, mga sombreros, ay ang pangunahing ingredient or substance sa nakaka-addict na droga na cocaine, habang ang cola plant naman ay kapamilya siya ng cacao na may ingredients na tannin, theobromine at caffeine. Muli po, ito po si Kasombrero Dennis. Shoutout sa may-ari po ng store, Trisha Store, mga sombreros dito sa Magupising. Muli po, ito po si Kasombrero Dennis, aka Kuya Kim 2.0, at nagsasabing, sabayan nyo kami! Ang buhay ay masaya, naging masaya, masalang, naging faith, love, pagsunod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po, at see you sa next segment. Bye-bye!